Ipinapakita sa atin ni Maria na ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi sa lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay surrender. Ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang solemnidad ng Annunciation o yung pagbabalita ng anghel tungkol sa pagdadalang tao ng ating mahal na inang si Maria, at ito ay lalang ng Espiritu Santo. Narinig natin sa ating gospel ang kwento kung paanong ang anghel Gabriel ay nagpakita kay Maria upang ibalita na siya'y magiging ina, siya'y kinalugdan para maging ina ng anak ng kataas-taasang Diyos. At ito, bagamat hindi niya lubos na naintindihan, ay bukas loob at bukas puso niyang tinanggap ang kalooban ng Diyos. Itinuturo sa atin ng ating mahal na ina sa ating pagdiriwang ngayong araw na ito ng Annunciation, yung salitang pagsuko, surrender, pagsuko sa kalooban ng Diyos. Maraming bagay tayo sa ating pananampalataya, maraming bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos na madalas ay hindi malinaw at hindi kompleto yung ating pangunawa tungkol sa mga ito. Subalit, mahalaga yung pagtitiwala. Yung pagtitiwala at yung pagsuko sa kanyang kalooban. Siguro, kami ring mga pari, marami ganitong karanasan na hanggang ngayon kahit ilang taon ng pari, ay nagtatanong pa rin. At marami pa rin hindi lubos na unawaan tungkol sa aming pagkapari. Pero unti-unting ipinapaunawa ng Diyos at ipinapaliwanag sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng aming karanasan, yung kahulugan at yung misteryo ng aming buhay bilang pari. Ang buhay ay isang misteryo. Ang bawat tao ay isang misteryo. At hindi natin lubos na nauunawaan ang kahiwagaan ng buhay at yung kahiwagaan ng ating pagkatao. Ito'y unti-unting nagkakaroon ng unfolding
habang tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay, sa ating pagkilala at pagpapakatao. Mga kapatid, ganun din yung ating ugnayan sa Diyos. Ang bawat tao ay misteryo, ang buhay ay misteryo dahil lahat ng ito ay nanggaling sa Diyos na higit, na misteryo. Kaya nga, dito sa ating pagdiriwang ng Annunciation, itinuturo sa atin yung napakahalagang salita ng pagsuko. Pagsuko o surrender in the face of God's mystery. Maging yung kalooban ng Diyos ay isang hiwaga, isang misteryo kasi hindi natin lubos na naunawaan. Ang misteryo, para maunawaan mo, hindi para bang uupo ka at merong mathematical problem or question, iba yung problem sa mystery. Kasi yung problem, pwedeng nakaupo ka lang at mag-compute using formulas. Mayroong mga solutions. Pero kapag sinabi nating misteryo, para maunawaan natin yung misteryo, kinakailangan nating magtiwala at pumasok doon sa misteryo na yun. Ibig sabihin, papasok ka sa mundong yun na isang mahiwaga. At yung pinasok ni Maria, sa pagsasabi niya ng oo, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi ayon sa iyong kalooban. Yung misteryo ng plano ng Diyos, sa pamamagitan ng oo ni Maria, siya'y pumasok doon sa misteryo ng Diyos, sa buhay ng Diyos, sa plano ng Diyos, sa puso at sa isip ng Diyos. Mary was able to enter into that mystery. She surrendered everything. Isinuko niya ang lahat, yung buhay niya, yung kinabukasan niya, yung pagkatao niya sa misteryo ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At dahil sa kanyang pagsuko, dahil sa kanyang pagbibigay ng sarili, pagtitiwala sa kalooban ng Diyos, sa misteryo ng Diyos, ito'y naging daan ng pagpasok ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga, 9 months from now, ipagdiriwang natin ang Pasko. Dahil 9 months after ng pagtanggap ni Maria sa kalooban ng Diyos, siya'y napuspos ang Espiritu Santo at ito yung sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nagkatawang tao ang anak ng Diyos sa sinapupunan ni Maria. And 9 months after, December 25, siya ay ipinanganak. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga tulad ni Maria ng pagtitiwala natin at pagsuko natin sa kalooban ng Diyos. Every day, paggising natin sa umaga, napakahalagang tanungin natin sa panalangin, Lord, ano ba yung iyong kalooban para sa akin, para sa buhay ko sa maghapong ito? Naway bigyan mo ako ng grasya na maisakatuparan yung kalooban mo. Sana ganito yung dasal natin. Always asking, always seeking kung ano yung kalooban ng Diyos. At kapag tinanggap natin yung kalooban ng Diyos, yung ordinaryong buhay natin will become extraordinary. Kasi papasok tayo sa misteryo ng Diyos na nagkukubli sa bawat araw ng ating buhay. At kapag nakapasok tayo dun sa misteryo ng Diyos, makikita natin every single day kung paanong ang Diyos ay gumagalaw sa buhay natin in mysterious ways. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, sa pagdiriwang namin ng dakilang kapistahan ng pagbabalita ng anghel kay Maria tungkol sa pagkakatawang tao ng iyong anak na si Jesus, naway matutunan naming sumuko at ipagkatiwala ang aming buong sarili, ang aming buong buhay sa iyong dakila at mahiwagang kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.